The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXNY. Oras mga kasama, tatak alas 7:42 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headline. Dalawang drug personalities na nasa target list ng PIDEA arestado sa bypass operation sa Cotabato 3, Siyabot Armas na samsam. Headlines. Illegal na LPG refilling o refilling station sa Maguindanao del Norte, nabuwag, caretaker, timbog. Headlines. Malaking bulto naman ang smuggled cigarettes na sabat sa Lanao del Sur. Headlines. Bangkay ng bata natagpuang palutang-lutang sa diversion dam ng Libungan. Headlines. Pagpapatibay ng batas trapiko at pagpapaalis sa mga illegal vendors sa bangketa pinangunahan ng CTTMC. Headlines. Stunting rate sa farm bumaba sa 34.3%. Headlines. Land Bank of the Philippines nilunsad ang mas pinadali at pinamurang interest lending program sa mga magsasaka at mangingisda sa North Cotabato. Headlines. At 5,000 tupad beneficiaries tumulong sa Week Maintenance School 2026 sa Sok Sargen. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama sa detalye po ng ating mga balita. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Kinumpirma ni Engineer Mojerin Ali, Chair ng More Islamic Liberation Front Central Information Committee, ang ipinataw na suspension order laban o kay Bangsamoro Islamic Armed Forces or BIAF Chief of Staff Abdul Rauf Sami Al-Mansur makakuha batin rin sa isang resolusyon na inaprubahan itong nakaraang Miyerkules at inilabas kinabukasan matapos ang buong araw na deliberasyon ng committee ng Central Committee. Dito ay tinilakay ng Central Committee sa kanilang pagpupulong ang iba't ibang issue at concern na may kaugnayan sa pamumuno sa loob ng organisasyon. Kaya nagresulta ito sa pagpataw ng independent suspension sa naturang opisyal dahil sa iba't ibang mga paglabag. Confirm po ito yung suspension order by virtue of the MILF Central Committee resolution po. Yung approval po nung resolution ay last June 3. No? Sabi ko nga Wednesday yata yung June 3. After nung meeting po namin from morning till afternoon ng deliberation with regards to this. Based doon sa resolution po, RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, ayon pa kay Engineer Ali na magtatagal ang naturang kautusan hanggang sa muling makapagdesisyon ng MILF Central Committee at the Chairman kung pananatiliin o papalitan ng kasalukuyang liderato ng BIAF. Nilinaw rin niya na hindi lamang simpleng relief order ang ipinatupad kundi isang indefinite suspension habang wala pang panibagong direkta o direktiba mula sa pamunuan. Sa ilalim naman ng inilabas na resolusyon na pansamantalang hawakan umano ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim ang nakabakanteng posisyon bilang concurrent Chief of Staff habang wala pang itatalagang permanenteng kapalit. meron ho kasi tayo inatawag na from the MILF General Order number 1 po ng BIAF, yung Code of Conduct na kung saan nakasalapat po ang isang BIAF, lalo na officer ay sumunod dito at all times. Obserbahan yung responsibility and affairs po nung BIAF ay hindi nga ho nasunod, naging defiance, no? RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay paling balita matapos sa maghapong deliberasyon noong June 3, kinumpirma ni Engineer Ali na nagkasundo ang Central Committee sa pagpapalabas nga ng naturang kautusan bilang bahagi ng nagpapatuloy na reorganization sa hanay ng MILF. Sinabi pa nito na hindi man kumpleto ang lahat ng miyembro ng Central Committee sa naturang pagpupulong ay nagkaroon naman umano ng sapat na bilang upang makabuo ng quorum at mapalabas ang naturang desisyon. Sinabi nito na layunin ng MILF na ipagpatuloy ang operasyon at affairs ng organisasyon na habang unti-unting pinupunan ang mga bakanteng posisyon mula sa Central Committee hanggang sa iba't ibang hanay ng BIAF. Opo, paghapon po. Yes ho, kompleto ho kami na time na yun, na meeting ho kami. Yeah, tuloy-tuloy lang ho yung affairs ng MILF, no. Tayo naman ay even since last year gradually, no, yung consolidating the MILF, especially filling up the vacancies. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, alas 7:47 ng umaga. Dagdag pang mga balita. Nasa kote naman ang doon sa Municipal Drug Enforcement Team sa ikinasang Intel-driven operation ng dalawang lalaking may dalang illegal na droga alas 12 ng tanghali kahapon sa Baguio City Irrigation, Barangay Poblacion Dalican, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kinilala ni Don sa MPS sa Chief Police Major Catherine Paidoen ang mga suspect na sina alias Mujahid, 19 anyos, at Alisam, 32 anyos, kapwa-residente ng Barangay Mirab sa UP, Maguindanao del Norte. Ayon kay Major Paidoen, nakuha na ng dalawang suspect ng tatlong medium-sized plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may timbang 30 grams na nagkakalaga ng 204,000 pesos. Dagdag pa ng opisyal, isang tipang kanilang natanggap na may nagaganap na bentahan sa lugar dahilan na rumisponde ang mga ito resulta sa pagkakaaresto sa mga suspek at pagkakabawi ng mga ebidensya. Nagagulong ngayon ang mga suspek sa DOS MPS at maaarap naman ang mga ito sa paglabag sa RA 9165. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Dalawang hinihinalang sangkot naman sa illegal na droga ang arestado sa bypass operation ng mga otoridad sa bahagi ng barangay Poblacion 9 ng lungsod. Kinilala ang mga nandakip na sina alias Rahib at Majid na manoy kabilang sa regional target list ng PIDEA Farm. Pinangunahan ng PIDEA o PIDEA, Maguindanao del Norte ang operasyon katuwang iba't ibang unit ng PNP Nika Farm kung saan nasamsam sa mga sospek ang tinatayang 30 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 204,000 pesos. Bukod sa illegal na droga, na-recover din ng mga operatiba ang isang caliber .22 rifle, isang pistol, nakarigado ng bala, 2 cellphone at ilang mga IDs. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Arestado ang isang lalaki matapos salakay ng mga otoridad ang hinihinalang illegal na LPG at butane refilling. O sa pagtutuwid mga kasama, butane refilling station sa Barangay Poblacion Buluan, Maguindanao del Sur. Kinilala ng CIDG RFU Bar ang suspect na si Norhan Lumupog sa Gandigan, 25 anyos, residente ng Pandag sa nasabing lalawigan. Ayon sa report, tanging ang caretaker lamang ang naabutan sa lugar habang nakatakas umano ang may-ari ng tindahan bago dumating ang mga operatiba. Nasamsam sa operasyon ng dandang LPG tank at butane canister, mga decanting machine, house weighing scale at isang motorsiklo na ginamit umano sa operasyon. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa LPG Industry Regulation Act. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala, nasabat din ng mga otoridad ang malaking bulto ng pinaniniwalaang smuggled cigarettes sa isang operasyon ng Lanao del Sur Provincial Police Office sa Barangay Liangan, Picong, Lanao del Sur, sa isang bakanting lote malapit sa mga kabahayan sa naturang lugar. Ayon sa PNP, posibleng iniwan agad ng mga sospek ang produkto matapos matunugan na paparating na operatiba. Wala pang naaresto sa insidente at kasalukuyang inaalam pa ang pagkakilanlan ng mga nasangkot rito. At nasa kustodiya ngayon ng PNP ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa follow-up o para sa tamang dokumentasyon. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Natagpuang wala ng buhay ang isang hindi pa nakikilalang bata matapos mamataan na lumulutang sa isang diversion dam sa Libungan, North Cotabato alas 6:30 kahapon. Ayon sa paunang impormasyon, napansin noon ang mga mangingisdang bangkay sa tubig. Agad itong iniulat ni SK Kagawad at Chuk Taupan sa mga otoridad upang mabigyan ng agarang aksyon. Rumesponde naman ng mga tauhan ng Barangay Libungan Municipal Police Station, MDRRMO at Bureau of Fire Protection para sa retrieval operation. Dinala na ng MDRRMO ang labi ng mga ng bata para sa pagkakakilanlan at kaukulang disposisyon habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang sanhi ng insidente. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, tatak alas 7:50 ng umaga. Sa iba pa mga balita, isang magandang balita ngayon ang ipinarating ng Land Bank of the Philippines para sa mga malilit na magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Cotabato. Ito yung matapos nilang ilunsad ang AgriSenso Plus Lending Program sa probinsya na siyang ikalawa sa Mindanao at ikaapat naman sa buong bansa. Ginanap ang programa kahapon sa USM Auditorium sa bayan ng Kabakan na diniluhan ng 1,200 na magsasaka at 600 USM Agri graduates
mula sa probinsya. Sinabi ni Land Bank of the Philippines First Vice President Agriculture and Sustainable Group Eden Hapitana, ang programang ito ay ang pagkakaloob ng pautang para sa kanila na merong mababang interes. Ayon pa sa opisyal na isa itong magandang oportunidad para sa mga magsasaka na makakuha ng puhunan para palaguin ang kanilang kabuhayan at kumita ng malaki dahil sa 3% ng interes lamang sa kabuhang inutang sa isang taon ang kanilang babayaran. Agrisenso plus lending program, it's because meron siyang specific na feature especially for our small farmers. So under this program, our farmers will enjoy a very cheap interest rate at 3% per annum fixed. And on top of that, meron pa silang libreng life insurance at credit life insurance. Maliban pa po doon sa binibigay ng gobyerno na free insurance for their crops. RMN So, News. basta lang Diretso Balitang Cotabato. Kaugnay pa rin ang nasabing balita mga kasama, idinagdag pa nito na kung ikumpara ito sa iba nilang programa ay hamak na ito ay mas madali dahil sa pinasimple nilang proseso at mga requirements. Ang mga itinuturing na maliit na magsasaka ay yung mga may sinakahang lupa na mula 5 hanggang 1 hektarya. Saklaw din ito ang mga maliliit na mangingisda mangingisda sa lalawigan. Abot naman sa 70% ang kanilang kinakailangang puhunan ang pwedeng ipautang sa kanila ng Land Bank. Bukod dito, ang mga magsasakay makaka-cover ng lifetime insurance samantalang crop insurance naman para sa kanilang mga pananim. for production loans po, we can finance 90%, up to 90% of the total project cost. So, halimbawa, palay. If the budget para po sa palay is 60,000, so 90% of which is 54,000, right? So yun po yung maximum na pwede niyang utangin para sa 1 hektaryang palayan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pa mga balita mga kasampus-pusan ang isinasagawang clearing operation ngayon at mas mahigpit na pagpatupad ng batas trapiko sa lungsod. Partikular ng Cotabato City Traffic Management Center sa mga pangunahing lansangan ng lungsod bilang bahagi ng direktiba na linisin ang mga bangketa at mapaluwag ang daloy ng trapiko. Personal na pinangunahan ni CTTMC Chief Moynul ang pag-iba at pagsasara ng mga illegal na pagsisira sa mga illegal na struktura, pati na rin ang pagpapalis sa mga vendor na sumasakop na sa mga pampublikong bangketa at daanan na naging sanhi ng pagsikip ng trapiko. Sa katuparan ang operasyon, katuwang ang Public Safety Office at iba pang enforcement agencies. Ayon sa CTTMC, ang hakbang nito ay hindi lamang upang isaayos ang daloy ng trapiko, kundi para na rin sa kaligtasan ng mga pedestrian o yung mga mamamayan na naglalakad sa gilid ng kalsada. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7.55 ng umaga mga kasama, tulong-tulong naman ang mga staff, guro sa Guniang Kabataan at Kawani ng Barangay, Local Government Unit ng Rosary Heights 10, Cotabato City para sa Balik Eskwela Hudyat ng pagbubukas ng school year 2026-2027 kahapon sa pamamagitan ng motorcade na isinagawa mula sa Barangay Hall patungo sa Canizares National High School. Inayag sa Diak Samoy ni Canizares National High School Principal Dato Ali Pasawilan na regular na itong ginagawa ng kanilang paaralan bilang paggunita sa unang araw ng pasukan ng mga estudyante. Hinihikayat din niya ang mga education partners ng paaralan na makisa sa maayos at malinis na pagbabalik na. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala bilang pakikisa naman sa nasabing programa ay naghandog ng libreng gupit para sa mga kalalakiang estudyante ng paaralan ang Barangay Sangguniang Kabataan. Ayon kay Adnan Usop, siyang chairman ng SK, na isang misyon para sa magandang kinabukasan ng kabataan ng kanilang pakikialam sa ganitong mga gawain. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7.56 ng umaga mga kasama, mula sa dating 45.2%, bumaba naman sa 34.3% ang starting prevalence sa mga batang edad 5 taong gulang pababa sa Bangsamoro Region.
Ayon ito sa pinakahuling ulat ng DOST Flood and DOST Food and Nutrition Research Institute o FNRI. Gayunman ayon kay Member of Parliament Dr. Cadil Sinulinding Jr. na sa isinagawang regional consultation para sa pagpapausay ng implementing rules and regulation ng Bangsamoro Nutrition Commission, ang BARM pa rin ang nagtala ng pinakamataas na stunting rate sa buong bansa. Dahil dito binigyang diin ni Sinulinding ang kahalagaan ng maayos at na nutrisyon bilang pundasyon ng kalusugan, edukasyon at kaunlaran ng mamamayang Bangsamoro. Kung matatanda ang pinagtibay ng Bangsamoro Parliament ang Bangsamoro Autonomy Act No. 83, batas na nagtatatag ng Bangsamoro Nutrition Commission upang labanan ang malnutrisyon sa rehiyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag pa mga balita mga kasama, isang o bilang suporta sa Oplan School Maintenance Week 2026, ipinadala sa iba't ibang lugar sa Socsargen ang mahigit 5,000 benepisyaryo ng programang tupad ng DOLE upang tumulong sa paghahanda ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Inatasan ng Pamahalang Nasyonal ng DepEd na ihanda ang mga paaralan bago ang pagbubukas ng klase sa June 8 bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na matiyak ang kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral. Kabuang 5,011 na benepisyaryo ng programang tupad ang ipinakalat sa 163 na mga paaralan sa lungsod ng Coronadal, Jensan, Kinapawan at Tacurong. Gayon din sa ilang munisipalidad sa probinsya ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Cotabato. Sinabi ni DOLE Assistant Regional Director Mary Jane Huksuan na naglaan sila ng mahigit 47 million pesos para sa tupad program upang makatulong sa pagpapatupad ng Oplan School Maintenance Week sa Socsargen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 8 ng umaga yung ating oras. RMN News, Ngayong umaga ng Biyernes sa 5 sa buwan ng Hunyo 2025, susunod agad ang programang Suwara sa Kalusugan 2.0. Pero Morning muna sa mga viewers natin. Meriam Mamendeg, si Norma Uto, si Dato Brahim Balabaran Gulam. Good morning. At si Dun Vlog. Good morning o sa inyong good lahat. morning. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kanan po ng mga kasama natin sa News Center, Radyoman Daisy Mango at Radyoman Julie Mapalaw. Sa Master Control, Radyoman Danilo Malaran. Sa digital naman, Radyoman Ricardo Eric Madamba Jr. Kami na kasama, Radyoman Eb Sabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Tatak Arimen. Arimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.